Now, back to T3 dito sa TV5. Prenteng-prente ang pagkakaupo ng mga GRO at mga customers sa isang beer house sa Caloocan. Biruin mo, ang dami at maayos ang kanilang mga upuan. Pero kuwi daw kayo, ang mga monoblock chair na gamit nila ay pag-aari ng barangay. Isang beer house ang nakikinabang ng mga upuang monoblock ng Barangay 177 sa Sabarte, Caloocan City. Etong sumbong na nakaabot sa T3. Agad tinungo namin ang beer house sa Sabarte para kumpirmahin kung totoo ang kanilang reklamo. Ang aming naabutan sa pool sa aming concealed camera ang mga monoblock sa gitna ng mga patay-sinding ilaw. Sa una, akalain mong walang problema pero pagbaklas ng tape na ito, ayun, tatak barangay pala ang tinakpan. Ng tape na ito. Ayun, tatak ng barangay pala ang tinatakpan. Kasosyo kasi ang dating barangay tanod na si Willie Aguido sa nasabing beer house na kasalukuyan ay liaison officer ng barangay. Kaya naman pala ang upuan ng barangay, upuan din ng El Bonito Bar. Nang malaman ito ng mga residente, nang gagalaiti sa kanila mga opisyal. Hindi naman dapat taong bayan talaga kung sino nang nangangailangan nun. Yun ang gumawa sa isang barangay, yun lang nangangailangan tulad na may patay, padasal, or kung o kung birthday, ganun lang, papahiram. Kasi siyempre pag sa barangay, mga taong barangay ang gagamit, yung mga sa barangay mismo. Caught in the act ang beer house sa paggamit ng mga upuan ng barangay. Bakit pinapayagan ni Kapitana Donna Rigata Harito na ang bahay inuman ginagamit ng mga upuan ng pag-aari ng lokal na pamahalaan ng barangay sa Caloocan? Nasa linya rin ang telepono si RJ Chiveri, ang chairman ng Liga ng mga Barangay. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon rin po, Mr. Tulfo. Okay, sir, kasama po natin si Tul Erwin at saka si Tul Mon. Ito ho yung issue rito. Upuan ho ng mga barangay na pag-aari ho ng lokal na pamahalaan ng Caloocan, ginagamit ho ng isang beer house dyan. La Bonita Beer House. Ano ho inyong masasabi rito? Una ho sa lahat, paimbestigan ho namin. Kasi, to tell you honestly, may mga upuan ho kami pinahihiram minsan sa mga patay. Minsan may mga patay ho kami pinahihiram. Minsan, pag nire-retrieve ho namin yung mga silya namin, minsan kulang-kulang na ho. So, minsan ini-inventory ho rin namin, minsan kulang. Ngayon, kung may mga pagkakataon na nakikita ho namin yung mga upuan sa mga hindi dapat na gaya ho ng KTV1, we have to investigate on that and ask the assistance of Kapitana Donna Harito kung sino po yung responsable ba't napunta dyan yung mga upuan namin. Okay. Nakakonect ho kasi si Willie Aguido, sir, na dati hong tanod ay ngayon liaison ng barangay at medyo kasosyo raw ho umano ng La Bonita itong beer house. Kaya ho, nagagawa niya yung gamit ng barangay gamit sa kanilang beer house. Paano ho to? Okay. Kung gamit po, gusto ko lang uli linawin kung ito'y upuan ng city government o upuan po ng barangay. Kasi kung upuan po ng barangay, I have to address this concern to Barangay Captain Donna. Barangay ho nakalagay tinakpan ho Barangay na. 177 na nakalagay sa Ayan. likod ng upuan, sir. Okay. With you pala sa city government, I will try to investigate on it and ask Kapitana Donna to act on it at once. Ayun. Sir, baka pwede kayo manawagan kung sakaling may mga barangay dyan na ginagamit, pinahihiram kung saan-saan yung mga upuan ho ng barangay na galing ho sa lokal na pamahalaan ng pondo. Ano hong sasabihin ninyo? Quickly. Yes, sa mga barangay po na gumagamit po at pinagagamit ang silya ng barangay, lalong higit ko sa city government, wag naman po. Ito po ay ginagamit lamang para sa pampublikong serbisyo. Kung pampribado, wag naman po sana. Okay. Napakamura naman ho para bumili naman ho ng sariling upuan. May tatanong lang ho ako, sir. Pwede rin bang gamitin service yan, panghatid ng mga GRO pag umuwi na sa madaling araw dahil wala pong masakyan yata, lalo na dyan sa may Sabarte Road at medyo madilim ho dyan. Delikado. Sa papuntaran daw sa labasan. Yung Pwede ba yan? yung sasakyan. Yung nakalagay mga multicab na nakalagay barangay.
Opo, bilang Pangulo ho ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas, hindi lang ho naman to sa Caloocan po pinagsasabi, kundi sa Ayun, ibang patio sa buong sa lahat, Pilipinas. nationwide. Na Ayun, yan. huwag naman ho sanang gamitin ang barangay patrol sa pangpribadong Okay. interes. Dahil ho, nakakawalang gana rin ho kung mapapanood ho yun. And if that is the case, we will try to sanction an administrative sanction on them. Gusto kong pumunta sa La Bonita Okay, para gusto ko matikman yung pang-upo ng silya ng barangay. Okay. Sir, ganito, ano, sinubukan ho namin kunin ang panig ho ni Kapitan Donna Degano Harito. Ang problema, ayaw ho sumagot. Kaya sinumbong na lang ho namin sa inyo. Mag-usap na lang ho kayong dalawa. At paabot na lang ho sa amin. Yeah, I presume siguro ang barangay na sa upuan po kasi, saka city government na upuan, pinahihiram po namin sa mga patayan. Ayun. At ang reklamo talaga ng city government at minsan ng barangay, nauubusan po minsan. Dahil minsan, pag nire-retrieve na po namin, kulang-kulang. Malamang yun yung mga hindi na isoling mga upuan ng mga patay o ng mga ibang okasyon na nagagamit sa mga ganong establishment. Sir, may tawag ho dyan, sir. Pagnanakaw. Tama po yun. Kaya nga po, we will look into that and I will ask Kapitana Donna to also act on it. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din, sir. Maraming salamat po. Alam niyo mga tol, kanina muntik na kaming makasagasa ng tao. Hoy! Sa may Quirino Highway, Oh. habang ako ay papunta dito sa studio, bigla na lang na nagbaba yung tarantadong driver Oh. ng pasahero Sa gitna ng kalsada. gitna ng kalsada. Aha. Ayun, ang Plate number. ang bus ay Don Mariano Transit. Ay, balasubas talaga. Yeah. Ay, balahuran. Body number 710. Hoy! Plate number NXL 988. Batay ka, Ayan, bata ka. mga kaibigan. Ayun. 500 meters away from TV5. Oy, kung kayo yung mga nanonood ho sa amin, sinasabi lang ho namin sa inyo, Mon, ano? Kasi baka batuhin yan pag nakita ng mga pedestrian. Ganito sila sa ganyan. Mahirap na. Ay, ayan. Kausapin natin ngayon si Director Edgar Cabasi ng LTO Law Enforcement Unit. Magandang hapon ho, Director. Magandang hapon, sir. Meron hong ano pa mang ginagawa ninyo dito sa mga bus, yung mga driver ng bus o taxi o jeepney na nagbababa ng mga sa gitna ng pasahero. Gitna ng dali. Sir, kanina lang ho, may nahuli nga kami. Oo. Ako mismo ang nakahuli. Oo. Nagbaba ng pasahero doon mismo sa medyo galing. gitna ng kalsada dito sa Marcos Highway. Oo. Pero isa lang. Isa lang po kasi dumaan lang kami. Dagdagan Pero natin. yun, isa ho sa mga targets namin yon. Ayun. Bakit ho hindi kayo maggawa ng kampanya araw-araw diyan sa Yun. mga ganong klase? Meron no, in fact kanina, Oh. kanina ho yung mga tao namin nandito sa may Kailan? Saan? sa una sa Tikling. Tikling. Galing. Oo. Sa may Antipolo. papunta sa Lucia. Kaya naman pala. Tapos? Kaya pala. Tapos nakahuli kayo ng isa. Oo. Oo. O yan. Ako lang ho nung dumaan. Ay, isa isa lang. lang kayo. Kayo lang pala. Isa lang. Anyway, Ayan, isa. Anyway, Director, sir, pwede bang i-report namin ito? Kanina nga, muntik nakasagasa Ayan. si Tolmon dahil yung Opo. itong Don Mariano Transit na may body number 710 at may plate number na NXL. Isulat ko po, sir. Isulat ko. Sulat mo. Okay. Body number 710. Ballpen mo. Ballpen. Sir, Okay. Director. Yung plate number po ay Mariano. Don Mariano Transit po. Body number 710. Ha? Body number po niya 710. 710. At saka yung plate number niya NXL, November X-ray Lima. NXL. November X-ray Lima 988. 988. Opo. Ako po yung magrereklamo kung mamarapatin po ninyo. Ako na mismo. Opo. Kahit tomorrow, Sabado, mahuli ko ito. Sabado. Huli na. Teka, pero Sabado. Yes. Wala ako. Iyan ang May problema. reklamo. I-report ko na lang. Hindi. I-report Sa ko na Lunes lang. na. Sa Kasi Lunes. Sabado Okay, mahirap sige. naman. Ayan, okay. Basta ito po, araw-araw, ito po ang target namin. Araw-araw. Yung Kahit sabit, na- yung heatsink sa mga jeep, Ayan. yung mga reckless, nagbababa ng pasahero sa kalsada, Ayan. sa gitna, lalo na yung mga jeepney, mga bus. Mga ilan hong Yung uulihin ninyo? target natin. Isa-isa. Araw-araw.
Opo. Araw-araw isa-isa. Isa lang. Isa-isa kada syudad. Kada syudad. At kaibigan ko lang yun na ako mismo ang nanguli. Ayun. Isa-isa. Okay lang isa-isa. Sa isang araw, di 30... 363.5. Isang araw, di 30, isang buwan. Oh, malakas na. Malaki na yan. Anyway, Director, so pwede nyo huliin, base lamang sa sumbong, itong papatawag. bus sa Don Mariano Transit na ito. Ipapatawag yan. Ako magsusumbong. Ipapatawag nyo ho. Opo. Basta ito po ang programa namin. Araw-araw po nakadeploy ang mga tao natin. Ang report ko ngayon, yung sa akin lang ho, kasi tumanak ko. Ang galing nyo talaga. Thank you po. 30, isang buwan. Thank you po, Director Edgar Cabasa, sir. Yes, sir. Okay. Yan ang 30 minutong aksyon ora mismo. Magandang hapon, ako po si Mon Tulfo. Salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. At sa ngalan po ng aming tol na si Tol Rapi na nakabakasyon, ako po si Erwin Tulfo. Hanggang sa Lunes mga kapatid, ito ang Padero Servisyo Publiko T3. Ang bumangga, giba! Erwin Kirapi at Kevin Tulfo, lagot ang mga nanga.